po tayo sa susunod na katanungan ni Dako po tayo sa susunod na magtatanong, si Sister Ivy Rendora. Ayan. Kapatid na Ivy Rendora, mute po, kapatid. Hello? Yes po, sister. Good evening. At isang pakiusap ulit. Pwede bang buksan ng ating kamera bilang protocol ng programang ito. Ayan. Thank you so much po. Magandang gabi po. Ano po sister? Mahirap kasi ako magtatanong. Pwede ba, wala bang ano dyan, si Brother Jando? Sana. Magbisaya po. Kasi, opo. Go ahead po. Nandito po si Sister Edna. Sige. Ang katanungan ko, ang pangtanan ako, kung ang holy oil nga among ginagamit pag anoint sa amo ang family member, kung naayugaw gamay, pwede pa ba gamiton? Okay, so thank you so much at mukhang naunawaan po yan ni Brother Tata Rosal. Brother Tata Rosal, paki-translate po bago sagutin kung maaari. Okay, yung exercise oil, yung ang tinutukoy niya pag may dumi, pwede pa bang gamitin? Pwede naman, dahil blessed na yun pero huwag na lang inumin. Pwede lang Pwede sa huwag nang i-intake. Huwag nang i-intake na lang. Huwag lang iinumin. Huwag nang inumin. Okay. Anong klaseng dumi? Bakit nadumihan? Bakit nadumihan? Anong klaseng dumi? Bakit nadumihan? Kunti lang siya. Kasi ito pang talaga namin ginagawa. Ayan makita nyo. Makita ni mo ya? Brother, makita ni mo na siya itom gamay. Narao. So, wag na lang inumin. Ano na lang. Pang anoint lang man din na mo siya. Lahi man to among ginainom good. Okay. So. Okay, salamat. Isa pa, pwede pa magtanong isa? Apat ang for akong i-question karon. Pwede ba kami mga asawa ang mag-deliverance sa among pamilya or sa among balay? Mga asawa? Pwede naman, pero pag may husband kayo, yung asawa mo, mas maganda siya ang padre de pamilya. Siya ang authority. Siya ang haligi ng tahanan. So, mas authority siya kumpara sa iyo. So, wala dyan yung asawa mo, so pwede kayo. Wala siya. Wala magod siya karon na-assign sa layo. Pamilya, nasa Luzon na-assign. Provided na mag-deliverance sa bahay mo gabi-gabi. Yan ba? Brother? Mag-deliverance sa bahay mo gabi-gabi. Mag-deliverance po kayo ng bahay mo gabi-gabi. Yan bang wala. Ulan manggod diri hindi kay ko kadungog. Wala pa mi ka-try ana gyud mo gani nangutan ko kay dili ko pwede magbutbuot lang ko ba. Mahadlo ko magbutbuot. Nangutan ko kay gusto ko mag-deliverance unta mi diri sa among balay. Problema kay wala pa manggod akong bana, pero siguro kung maabot akong bana kung musugot siya, pero kung dili manggod siya musugot kay kailangan pa manggod mi mangumpisal, manguan daghan pa kog ikuan sa iyaha ba kanang ipasabot sa iyaha para muuyon siya. So pwede ikaw na lang dahil dyan ang nasa inyong asawa mo na nasa out of town. So pwede kayo pero provided na sa state of grace ko kayo para iwas sa hospitalasyon. Okay. Sige, salamat. Isa pa ka question ako. Kani siya, nakalibog dyan din ako siya, brother. Kanang naamang good, isa ka religious group, sigurado ko, katoliko ni sila, kay mangumpisal man sila, mag-rosary, o basta mga kalihukan sa katoliko, ilang ginabuhat. Kaso, ang nakalibog nako, nganong makabaluman sila, nga ang usa ka kalag sa minatay madiretso gyud sa langit ba or sa purgatorio ba or sa impyerno jud, makabalo sila nga naman na kanang unsa man na siya gitudlo ba na sa atong simbahang katoliko? Nalibog ko
Hindi ba pa-translate mo na saglit yun, bro? Napagad ang tanong yun, bro. So, ano, Sis Ed? I-translate lang po natin muna sa Tagalog kasi meron pong conflict sa Tagalog at saka English yung sinasabi ni sister. Baka sabi nila bastos. Ang isabi niya, ang tanong niya is, merong Catholic group sa kanila. Ang alam niya Catholic, nagdadasal, pero nalilito siya. Yun po ang ibig sabihin ng libog ha. Nalilito siya kasi alam nila na yung soul ng namatay pamunta sa langit, impyerno o saan ba yun? Yun po ang sabi niya. Purgatory. So, yun. Kung pwede, pasagot natin Brother Wendell. Brother Win, kayo ang magsagot, Brother Win. Andyan ka naman. Brother Windel? Open man si Brother Wendell. So, yun ha. Isang grupo ba yun? Isang grupo, organization, o ano pa? Organization, pero kuan na sila, wala sila, ang ilang grupo mismo, wala diri sa Pilipinas. Ang ako nabalaan naa sa laing nasod. Ang usa ka miyembro nila, silingan namo. So, hindi pala taga Pinas, pero ano, mga foreigner o mga Pinoy? Na ay, ingon niya sa amo, ang isa ka member nga silingan namo, ingon niya, tulo daw na sila diri sa Pilipinas, lahi-lahi na lugar. Ang the rest, 12, ay, daghan man daw na sila god. Murag, kumbaga, 12. Anong grupo nila? Pangalan silang grupo? May idea po tayo? Dili ko sure unsa ang grupo nila, basta ang tawag niya sa ilang group, sa ilahang area or unsa na ilahang simbahan ba or sa ba, second heaven. Ay, sige. So, dual sim yun, kulto yun. So, isa yun Second heaven daw, brother, isa yun kay kuan daw kanang naaday isa ka tao or isa ka miyembro nila nga gina-control daw sa balaan nga mobaba daw diha every first Friday of the month. Ay, siya. Tapos buhaton daw ato nga batan-on nga katong gina-control before ang first Friday of the month, fasting, prayer, rosary, kumpisal, mao gid na ilang ginabuhat. Tapos ang ilahang prayer dito, iyang gina-apply diri sa amua, diri sa among kapilya mismo. Mao po among ginabuhat, naga-pray may rosary man siya kanang daily rosary, mao among ginaampo ko. Okay, isa yun sa katuparan sa sabi ni San Pablo Kalang Corinto, chapter 11, verses 13 to 15. Kung on ay may mga tunay na mga apostolis, ay parating din ang mga nagpaka-apostolis, pero hindi natin ipagtaka dahil kahit si Satanas, yung demonyo, pwede niyang bilang isang anghel ng liwanag, yun ang sinasabi. So, parang Katoliko eh. Pero yung ginagawa nila is kulto na yun dahil kung sa Biblia, ang Diyos lang may alam kung saan nakapunta yung panahon sa judgment. Ang Diyos lang ang may alam kung saan punta ang kaluluwa ng tao, impyerno ba, purgatorio ba, o langit ba. So, isang kulto na yun. Sa Dosiha, due respect sa kanila, isang kulto na yun, sister. Pero mas maganda siguro, mag-ingat tayo, then i-report mo sa parispres ninyo. Baka hindi alam ng parispres ninyo. Kuan man, wala man siya yung mga, naatoy one time, 2019 yata to, naami silingan po diri isa na operahan, bago siyang naoperahan, tapos wala siya kalakaw, dili siya kalakaw, siguro tungod to sa epekto sa iyang operation, karon iyahan ang gi-pray over, na siya mga kauban nga mga silingan po namon diri, gi-pray over niya, gi-anoint niya, o katong olive oil, nga gikan jud daw to mismo, kay bago pa man siya ato ning uli diri gikag abroad, gikan daw to dito sa ilang kuan mismo. Tapos gina-pray niya, naga-fasting siya, mag-ingon pa gani siya sa iya mga kauban na pag-fasting mo kay para ang ato ang prayer para sa iyaha madunggon daw sa Ginoo. Pero ang prayer jud as in sa Catholic ban jud nga pray, dili mo kay ko sure sa iyaha. Basta kay ang rosary, maura man gyapon
prayer unya ang kuan kay naayo jud tong katong bag-ong gioperahan, naayo jud nakalakaw na siya hantud karon. Okay, Bag-o wala bang lang problema nalibog ko kung kay iya ko so ang ginamit nila ma-pray sa lahat ng Katoliko, prayer fasting sila, pero walang problema. Ang problema dyan, okay. yung i-predict nila, alam nila kung saan nakapuntahan ang kaluluwa ng isang tao pag ay. So, Oo. that's ang alam Oo jud sa na Biblia. So, umamdal ko. Sige ko nga one hala thing na na nagsige yan. kog tan-aw sa sige kog tan-aw sa punto por punto. Moingon man jud si Father Darwin ang balaan dili mo sa balbak man ang Father Darwin sa iyang Medyo cutting out po. sa kanang kon sige mapunta weeks ago puro silingan din giingnan ko niya Pwede. kay direct siya sa Medyo impyerno mahina ang ay Jesus Sister, nakabalik mahina. sila Mahina po. Pwede niyo pong patayin mo po muna yung camera. Okay, sister, balik po ulit sa inyong... camera huwag niyo na pong buksan, Huwag sister. na lang po, sis, para okay yung ano mo, audio. sige Okay, go ahead. Sister Ivy. hello Sige po. Opo. Tanong na po kayo, sister. so ang tubag ato is dili lang ta magkuan kay dili jud to sila unsa nalibog manggugkuan na oy nya maglisod ko og ingon sa iya ba gusto na ko siya makahibalo pero mahadlok ko kanang gusto na ko siya iingon ba nga unsa man na imong grupo pero mahadlok man ko kay 65 years old na manggod na siya. So, galing po siya sa labas ng bansa. Opo, pero taga diri gid na siya, mga pila na siya katuig didto. Ang yang ingon missionary na daw siya didto. Naaman daw sila mga pari pod. Naman siya mga ginisgutan, mga pari, mga kuan. Pero ang akong kagulan, ang akong kakuanan, akong kadlukan, dili man gud ang iyang grupo wala giingon nga under sila og parokya. Katong So, time nga yun na lang, sister, para hindi tayo matagalan. Dahil I'm Opo. sure na hindi pa yun alam ng parokon niya, pare ninyo. Pag di i-report ninyo, Opo. baka ano pa, ang dami pang umaanib sa kanilang grupo. At saka, isa naman yung kulto. Dahil kahit pa prayer ng simbahan ginamit nila, kung Oo. tingnan natin Matthew 7:21 hanggang 23, yung mga taong iyon, nangaral pa sa pangalan ng ating Panginoon Sus, nagpagaling pa ng may sakit sa pangalan ng Panginoon Sus, nagpapalayas pa ng demonyo sa pangalan ng Panginoon Sus, nakagawa pa ng mga milagro sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ngunit sa 23, sinabihan ng ating Panginoon, layas kayo mga kasalanan, hindi ko kayo kilala. So, hindi lahat ng nangaral sa pangalan ng Panginoon Sus, at nagpalayas pa ng Diyos, nagpagaling pa ng may sakit, katulad ng ginawa ng mga apostol, nasa Panginoon na. Dahil yun, nakikupinto yung siya, yun ang ating sa tunay na simbahan, ang lalo na sa ating mga magisterium, sa ating authority. Kung tingnan natin ang pinatapos ni Jesus yun sa parabol sa talata 24 hanggang 26 na nag-mention siya na ang taong magtatag ng kaniyang bahay ay kailangan ipalagay sa bato. Di ba? So, yung taong mangmang magtayo ng kaniyang bahay sa buhangin. So, pagdating na baha, ano pa, so yun. And then, ibig sabihin, yung mga taong yun ay sa ibang sikta na, nandyan na sa buhangin ng tinatayo na bahay. Ano bang bahay? Kung biyasahin natin ang unang Timoteo 3:15, ang bahay ng Diyos ang iglesia, ang suhay at haligi ng katotohanan. So, yun, at saka yung bato, malinaw naman yun na si San Pedro, sinabihan, ikaw Pedro, bato, itatayo ko ang aking iglesia. So, ibig sabihin, tumutukoy yun sa yung mga
sinabihan ng ating Panginoon Jesus na alis kayo makasalanan. So, ibig sabihin sa ibang sekta na yun, hindi na yun, wala na yung connected sa tunay na simbahan, lalo lang hindi na connected sa ang mga apostoles. So, yun. Pero nagpagaling na may sakit. So, ang hindi lang magawa ng demonyo yung magbuhay siya ng patay. Kung basahin natin halos lahat ng Biblia, entire New Testament, wala tayong mabasa ng demonyo ay nakapagbuhay ng patay. Maliban lang kay San Pablo San Pedro dahil divine intervention. So, yun lang hindi magawa ng demonyo dahil ang demonyo is anti-life, hindi sila pro-life. So, pero yung makapangyarihan na magpagaling na may sakit, kaya nila yon. So, yun lang, i-report mo sa pare ninyo dahil I'm sure na hindi yun alam ng pare ninyo para siya ma-aksyonan. Yun lang, siguro, sister. Okay. Brother Tata Rosal. Sige. Bro, kung sabihin mo lang bro, kung gusto mo magbasa ng talata, meron tayong access sa Biblia. Okay. So, Sige po. pwede basahin na lang yung talata, Brother Aljan, kung may access po kayo yung Mateo 7:21 hanggang Ano po yun? 26. Ano po yung kapatid? Mateo 7. Mateo 7:21. O 21 hanggang 23. Pero kung pwede, i-ano na lang sa 26 hanggang 26 para malaman natin na ang tinutukoy ng ating Panginoon pala hindi yung sa tunay na simbahan, yung nasa buhangin nagtatayo ng kanyang bahay. So, ibig sabihin sa ibang sekta na yun. Okay. Dahil Unsa na nga sa mga brother, dili na ko madunggan kayo ulan manggod. Mateo 7:21 hanggang 26. Ito po ang Sige. kasalan. Sabi dito is ganito po. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkaroon ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kung ito at ginaganap ang mga ito ay natutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi iyon bumagsak, sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kung ito at hindi ginaganap ang mga ito ay katulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Okay. Yun na lang, Brother Aljan. Maraming salamat sa pagbasa kahit medyo mataas. Malinaw na ang tinapos ng parabol ng ating Panginoon Jesus na isang taong matalinong nagtatag na nagtayo sa kanyang bahay nandyan sa ibabaw ng bato. So ano po bang bahay yun? Ang unang Timoteo 3:15 yun ang tunay na iglesia, ang halid sa suway na katotohanan. So yung bato, yung Mateo 16:18, Pedro bato, itatayo ko aking iglesia. So tumutukoy yun sa tunay na simbahan. Yung mga taong nagpalayas ng may sakit katulad ng mga apostol, ngunit hindi kinikilala sa ating Panginoon, pinalayas pa. Unfair man yun, di ba? Palayas kayo ng demonyo. Pagkatapos hindi ka kilala ng ating Panginoon at tinatawag pang magkasalanan, masasama. So, yun, malinaw na yung taong mangmang nagtayo ng kaniyang bahay nandyan sa buhangin. So, yun, ang parabol ng ating Panginoon na iba yung nasa bato na bahay, iba yung nasa buhangin. So, ibig sabihin, yung mga taong iyon
Kahit napalayas ng demonyo, nagpagaling pa ng may sakit sa pangalan ni Jesus, hindi na yun sila, wala na yun silang apostolic succession o hindi na connected sa tunay na simbahan. Yun lang, sister. Maraming salamat, Brother Arjan. Brother, napa ko isang pangutanan last na bahin ni sa ko ang ako sa kong sarili. Naamanggod mi diri sa parokya, ambot na sa inyong parokya pud kana ganing alay kapwa. Alay kapwa pag kanang simana kanang Holy Week na ba na siya or bago week naman ay alay kapwa. Ang akong kakuanan kung kanang mag-pray over nami panahon na sa mag-alay kapwa mi or baski magbisita pamilya mi, pag mag-pray over nami, pauban na mo among PSL kay ang gikuanan ana sa mong parokya sa JKK, PSL man ang magdalaan ng mga prayers sa mga balay-balay. Karon ang ako ang kalibugan sa akong sarili ngano man inig mag-pray over nami, ang akong kamot nga tuo magkurog-kurog pag-ayo. As in magkurog jud siya, dili gud kanang as in kurog-kurog kaayo pag mauman na pud may pray, human na pud siya. Isa pa, pag akong kamot magkurog-kurog siya, tapos ang ako ang mga kana bang mo kuan lang sa ako ang una-una ba na mauna akong iampo, mauna akong iistorya, makadungog ko sa akong gipang istorya, makadungog ko sa akong mga gipang ingon, dili ko mawala sa akong sarili. Ang ako lang kalibugan, nganong mayngon ana man ko pag mag-pray over nami, maski ka nang imbitahon mig birthday niya ako ang matudluan nga ikaw mag-ampo sa kuan ha kanang na birthday celebrant. Mao gyapon akong kamot mao dyan ako ma-feel tapos naay ko'y kana bang murag mo unsa lang sa kong huna-huna ba mo flash la kong huna-huna nga mo na kong iampo. Wala ko'y madunggan na tingog, wala ko'y makita, wala. Pero ako man akong kalibugan maski sa kanang mga basta kanang naami i-pray over. Maski kana ganing maulaw lang ko basta kanang naipari, dili ko mo kuan kay syempre mo lampas day ka sa pari. Pag naipari ka nang mag-invite mig pari kay nay magpadihog, pag mag-pray over na mag-lay hands na moingon ng pari na mag-lay hands na ta kay may ampo na to ang masakiton. Mo gyapon ako kamot maulaw gali ko ako na lang gud siyang itago kay basig makuan si father basta ko maulaw ko mo unsa man na siya brother kanang nalibog pud baya ko ana mga hapit na siya 2 years na ko na feel ingon ana. Unsa man na siya brother? Sasagot natin ni Brother Angel. Ang tanong ni Brother Angel, pag mag-pray over siya, manginig ang kanyang kamay. Kung nalilito siya, bakit manginig ang kanyang kamay? So, membro siguro kayo ng charismatic, sister? Dili ko member of charismatic. Anong sinasalihan ang grupo mo sa organisasyon sa simbahan? PSP ko diri sa amo ang JKK. So, yun lang, Brother Angel, bakit manginginig ang kanyang kamay pag mag-pray over? Lihan sila, Brother Angel. Yes, sa mga charismatic po, marami yan, no? So, ang Diyos lang po nakakaalam kung bakit nanginginig. Pero ngayon, nalaman po natin, wag natin basta-basta gawin po yun dahil nga yun nga no sa delikado po yun, dapat hangga't maaari i-avoid natin. We can pray for them, no, we can pray for them, pero actually pinag-aralan ko talaga yan dati rin akong charismatic din, no, pinag-aralan ko talaga pwede ba yung basta pato ka ng pato ng kamay, although nasa Biblia yon, lahat ng nananampalataya ipatong mo yung mapagpalang kamay gagaling ang may kasakit. So ang sabi ng mga diyan mga lang yon, mga kaparian. But we can always pray for them, no? Ang problema kasi diyan, kagaya ng sinasabi mo nanginginig o pwedeng yung iba sabi nila malakas ang espiritu mo. Ako rin ganun. So nagpa-pray over din ako dati. So ang turo kasi ng simbahan talaga, when you pray for a person, pinag-aralan ko sa Catholic Answer, bawal ba talaga mag-pray over ang laiko? So, ang sagot ng Catholic Answer po, actually pwede mo siyang, yung kamay mo dito lang dapat sa shoulder and pray for them for their healing. Pero yung sa mismong noo,
Actually, pinagbabawal talaga ng simbahan yan. Pero nasa faith yan minsan no? Ngayon, yung sinasabi kong bakit nanginginig, hindi po natin pwedeng anuhin yun dahil kayo nakakaalam nun kung bakit. And it's sabi ng iba, no? Malakas daw ang espiritu kaya nanginginig during that time. Yung iba naman talagang natutumba, no? Oo, natutumba yung pinipray over. So ngayon dahil sa pakikinig natin no sa mga exorcist priests, kina Bro Wendell, mga deliverance minister, medyo delikado siya no. So yung mga sabi nga ng isang exorcist, pag yung natutumba na natutumba na yung mga pinipray over, nanginginig na, sabi nung exorcist priest, umalis ka na. So in other words, medyo may ano diyan no. Although yung mga pope Catholic Charismatic Renewal are accepted, no? So limang pope yan. Bagong-bago lang tinanggap talaga ng Biblia yan, ng simbahan, kapatid. So yung pray over kasi nasa faith yan, no? Ang ano natin, bakit ka nanginginig? Diyos kakaalam kung bakit at ikaw. No, siyempre hindi ko pwede nanginginig ka dahil malakas espiritu mo siguro, o hindi natin alam, but pinagbabawal agad maaari, kundi ang pwede ka lang mag-pray over talaga sa mga ano mo sa mga anak mo, mismo sa family members lang, kapatid. So pinapaiwas sa atin, at saka kasi baka halimbawa yung pinipray over mo, may ano siya, no? Halimbawa wala sa state of grace at siya walking process or something, baka baka ma-retaliate ka. So pinapaiwas po yung kapatid, no? Hangga't maaari yung pray over. Brother Angel, may prayer po ba para maalis yan? Kasi nahihiya ako nahihiya talaga ako. Ayoko niyan kung ano man. Bro Angel. Sana maalis yan sa akin Wendell? kasi ayoko talaga yan. Sige, Bro Wendell. Una, batay sa karanasan, kadalasan sa mga maggalaw yung mga kamay sa prayer, malaking posibilidad sa contamination ng occult practices sa mga ninuno nila. At yun, no, na kailangan talagang ma-process. So, tingnan yung mga ninuno, wala ba mga manggagamot noon, may mga anting-anting. Yun ang dahilan. Doon sa inimbita ako sa Ifugao, meron ding mga nag-healing doon, no? Active po sila sa simbahan. 'Yon, nagtaka lang dahil manginginig kasi ang kanilang kamay habang mag-healing. Pero sa tagal-tagal na nilang pag-healing doon, ang resulta, manginginig yung kamay niya, nagbuo siya na hinoon ng kanyang sariling religion. No? Nagbuo siya ng kanyang religion. Ang dami na niyang followers ngayon. At ipinarehistro nila sa Securities and Exchange Commission. Kaya mag-ingat talaga sa mga ganyan, no? Na tingnan din kung wala bang mga occult connection. So, delikado din pag mag-pray over o kaya kahit mag-deliverance sa loob ng bahay kung may connection sa occult o open ang psychic abilities. Dahil pag open ang psychic abilities mo at mag-deliverance ka, siguradong ma-retaliate ka. Kahit sa bahay, kahit ikaw pa ang may-ari sa bahay. No? So, kaya yun ang dahilan na merong isang membro ng exorcism office sa isang diocese na maliban na manginginig ang kanyang kamay during sa consecration, nang itaas na ng pari ang consecratedos, makita niya ang Panginoong Hesukristo na dumudugo. At nang na-interview siya, abay, yung mga ninuno para niya ay albularyo. Kaya ang advice, hinto muna siya
sa Office of Exorcism. Napakadelikado sa mga lay talaga, batay sa Ministry of Liberation, yung pagsagawa ng lihans. Dahil ang pag-lay hands, napansin niyo siguro, kumakalat ngayon yung sa social media, yung sa loob ng simbahan na naghihiling at may mga naposes. At karamihan, naglihan sila. Di ba? So, Mm-mm. isa sa mga speakers namin sa gathering, sa annual gathering ng Philippine Association of Catholic Exorcists, di ko lang i-announce kung kailan o saan, si Adam Bly. Adam Bly, isang lay siya na doctor on demonologist. No? Sabi niya, ang demonyo kasi ay very legalistic. Ano po bang ibig sabihin? Baliwala sa kanya yung good intention. Halimbawa, naglihans ka, nag-pre-over ka sa hindi miyembro ng pamilya mo dahil may good intention ka. At ang good intention mo ay mapagaling siya. So, walang bisa yan para sa demonyo. Ang para sa kanya, authorized ka ba? Walang pagkakaiba. Halimbawa, kapatid, magdala ka ng barel, ang good intention sa pagdala ng barel, self-defense. Yun ang good intention mo. Pero, sa checkpoint, sa paghuli na, walang bisa ang good intention. Legal ba ang pagdala mo? Meron ka bang lisensya? Meron ka bang permit to carry? Ganon din. Lalo na sa healing and deliverance, no? Yung paglihans, ibig sabihin, pagpadala ng blessing. Nimo that could non habit. Di tayo makapagbigay sa mga bagay wala tayo. Ang problema sa naglihans, kung matagal na siyang hindi nakakumpisal. So, ibig sabihin, dala-dala niya ang kasalanan at dala-dala niya ang demonyo sa kasalanan. So, instead of blessing ang pinadala niya ang demonyo na nasa kasalanan niya. Yun po, kapatid, ang delikado. Opo. Brother Wendell, kung ang pareha sa ako ang condition karon, kana raman nang nami mag pray over lang man mino niya. Tapos may nana ko pero pag naga-rosary man jud mi diri sa mong balay, buntag og gabi plus sa mong kapilya pa. Wala man ko ginabati mga inana. Tapos nagakumpisal ko every once a month, nagakumpisal ko. Taga Sunday nagasimba jud ko. Wala man ko ma-feel na mga unsa pa man. Unsa man ako, Brother Wendell, pagpahawa ani sa ako kay dili ko gusto ani maulaw ko. Una, magtanong ka muna, i-research mo, kapatid. Wala ba kayong mga ninuno na may mga anting-anting o albularyo sa mga lula-lula o lolo noon? Both sides, sa papa at mama. No? Research mo muna yan. At i-evaluate mo ang sarili mo din. Mula pa ng bata ka, yung estudyante ka, wala bang pagkakataon na naglaro kayo ng Spirit of the Glass kasama sa mga kaibigan? No, evaluate mo yan. No? Kahit gaano nakatagal na naglaro kayo ng Spirit of the Glass, hanggang ngayon dala-dala pa yan ang opening. No? At evaluate din, kailan kadalasan nakapunta sa albularyo para magpagamot? Wala bang pagkakataon na nagpa-palm-reading ka, yung patagna? Evaluate din. So, ang advice ko sa iyo, mas mabuti, saan kayong diocese? Sa Davao City po. Ay, may kan sa Davao, no? Si Bro Christian, alam niya yung sinong kalapitan.
So, mas mabuti na, Sa Davao? O hindi namin alam saan lalapit. sige lang, may gathering kami, baka magkakita kami sa Davao, ipaalam ko kung sino ang appointed sa Davao na. Sige po. Bro Wendell, Yes? Bro Wendell, so yung sinasabi niyo po, yung nanginginig yung kamay niya pag nagpa-pray over, the possibility, no, although hindi pa confirm, na pwede siyang parang may demonic possession na siya or may possession. Hindi pa natin masabi na demonic possession, pero Hindi possible, may no? possibility na may contamination talaga siya. Okay, paano yon? So, kung the possibilities may contamination siya, so pag nag-pray over siya, in other words, pwede niyang ipasa. Pwede. Pwede niyang maipasa. So, delikado. Pwede, lalo na kung yung tao na pinag-pray over nila, wala Oo. talaga sa state of grace. Yes. At kahit pa nasa state of grace, dahil ang nag-pray over ay kontaminado, pwede din na makontaminated siya. Yun. So, yun ang sagot, sister, no? The possibility is not from... So, walang connection nyo sa Holy Spirit o ano, basta the possibility is, Sige, salamat. ano siya, Contaminated. contaminated. So, pa-check nyo po kung ano, sa exorcist priest po, yun ang pinakamagandang gawin. Asa kaya ni Napa mo'y nabaloan, brother, na exorcist diri sa Davao City na dayusisan? Si Brad Christian Yuan, nandito ba siya, Brad Angel? Wala po, Brother Wendell. Sister, i-message mo ako para i-connect kita kay Brother Christian or message Christian Yuan Sumalinog. Sa Malinog? Yes, yes. Okay po. Kusog man ko kayong ulan diri, dili kay ko kadungog. Sige, salamat. Salamat po. Saan ka banda dyan, sis, sa Davao? Saan lugar mo dyan sa Davao? Bahada, sa My Redemptorist Church. Okay. Okay. Ayun po. Thank you po, Sister Ivy, sa iyong mga katanungan. Okay, salamat.